Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kamotor. Okay, andito na naman po tayo sa walang katapusang diskusyon tungkol sa paglalagay ng ibang mekaniko o yung mga ibang mga motorcycle owner ng oil cooler dito sa may air-cooled type na motorcycle. Okay, ano kaya? Sasang-ayon po kaya kayo na lagyan ng oil cooler yung engineered design o type o ginawa ng manufacturer na accurate na yung init at lamig ng motorcycle na ito, tapos lalagyan mo ng oil cooler. Alam po ninyo mga kamotor, kung bago pala tayo magpatuloy mga kamotor sa diskusyon o sa yung nakaraang video ko mga kamotor, nung isang taon pa yata yun mga kamotor, nireview ko yung mga nag-comment tungkol sa vlog kong huwag kang magpalagay ng oil cooler. Okay, meron po tayong nabasa doon mga kamotor na sa mahigit 100 yata, hindi ko na matandaan, na nag-comment. Merong 3 na nag-comment. Hindi na natin sila papangalanan para naman safe naman yung YouTube channel nila o yung account nila. Alam po, kung gusto nyong mabasa, ay nabura na yata. Okay. May nag-comment po doon mga kamotor, sabi niya, mechanical engineer daw po siya. Sabi niya, kung magpapalagay daw ng oil cooler, sabi niya, dagdagan daw ng langis. Kung ilang ml daw ang karga ng oil cooler, yun daw yung idadagdag na langis. Alam po ninyo mga kamotor, sa simpleng pagsunod sa dipstick gauge, kung talagang engineer siya, hindi ko naman nilalang yung kanyang pinag-aralan. Kasi kung talagang nag-aral siya, sa simpleng pagsunod lang sa dipstick gauge ng motorcycle na ito, kung susobrahan mo yung langis, anong mangyayari, di ba? Lahat ng sobra at lahat ng kulang ay nakakasama. Kaya kawawa naman yung maniniwala sa kanya, kasi nga tested na ito mga kamotor, hindi pa siya pinapanganak. Hindi pa tayo pinapanganak. Yari na nung manufacturer yung ganitong design, tapos lalagyan lang ng kung ano-ano dito sa kanyang katawan o sa kanyang makina. Okay, lagyan mo na lahat kung ano-ano dito sa motorcycle na nyo, kung anong gawin mo itsura, wag mo lang pakialaman yung makina, kasi yung 100% na performance ng makinang ito is wala na. Mawawalan na siya ng guarantee, yung 100% na performance niya ay wala na, hindi na niya ma-achieve. Kasi nga, itong air-cooled type na ito, itong makinang ito ay meron siyang init na dapat abutin para yung maximum or yung lakas niya ay nakadepende dito sa init ng block o dito sa makina. Kung nilagyan ng oil cooler, anong mangyayari, di ba? Kaya sa mga naniniwala, sa mga nagpapalagay ng ganito, kung talagang nakakaintindi siya, kung naiintindihan ninyo, sa itsura pala ng black mga kamotor, malalaman mo na kung advisable ba siyang lagyan ng oil cooler o hindi. Halimbawa na sa Suzuki Rider, di ba? Napakalaking diferensya sa black pa lang, makikita mo na. Kaya pala nilagyan ng oil cooler at ganito yung black niya, malinis, mababaw ang mga grills. Di ba? Okay, pwede mo siya, kasi dati namang pwede ito eh. Lagyan mo mat hindi ng oil cooler nito, 100% working siya. Pero kung lalagyan mo, ano pa magiging itsura niya mga kamotor? Sa nag-comment sa akin dun sa vlog ko na yon, sabi niya tatawanan daw ako sa pagpapaliwanag ko tungkol dito sa paglalagay ng oil cooler. Mali po yata ang kanyang paniniwala. Siya ang tatawanan ko kasi nga, sabi niya, engineer siya, hindi niya alam yung tama't mali at tama o dapat mang lagyan ng oil cooler to o hindi.
Kung talagang nag-aral siya, kung talagang marunong siya, itsura pala ng block ng makina, alam na niya. Di ba mga kamotor? Hindi naman sa nagagalit ako o ano, kasi nga open naman yung comment section ko, mag-comment lang yung gusto, mag-comment lang, magmura man o ano, kasi nga karapatan niya yon. Pero yung nga mga kamotor, sasagutin ko yung kanyang comment na yun nga, na sa kanyang paniniwala ay safe na lagyan ng oil cooler yung ganitong aircon type. Mana pa sigurong panonuurin ko mga kamotor, kumbaga yung may oil cooler na motor igawin niyang aircon type. Higi nga. Okay. Panonuurin ko yun mga kamotor sa mga mahilig magko-convert ng ganon. Pero kung itong dating gumagana na, kung kakabitan niya na kung ano-ano, simple gagana nga siya mga kamotor. Kaya nga lang, sa madaling sabi, binaboy niya yung itsura o yung kakayahan ng mga engineer na bumuo ng motorcycle na ito. Wala pa siya, nabuo na tong mundo, wala pa tayo sa mundo, nabuo na ito, tapos siya, sa kagustuhan lang niyang sumikat, sa kagustuhan lang niya magkapera, ganun ang gagawin niya. Mali yun mga kamotor. Siya ang tatawanan ko kung ganun ang kanyang paniniwala. Okay. Sa mga gustong mag-comment, mga kamotor, yung mga nag-convert sa ganito, sige, mag-comment lang po kayo. Sasagutin ko kayo sa mga comment ninyo na nasa sa inyo. Kung ano man ang nilalaman ng comment ninyo, babasahin ko yan mga kamotor. Pero kung ako ang tatanungin, kung alin ang nabili nyo, kung alin ang design ng motor ninyo, igalang naman natin. Kasi nga, makita nung manufacturer na ganun ang ginawa mo, ibig sabihin nakukulangan ka doon sa gawa nila. Sinabutahin mo yung performance ng motor nila, tapos pagdating ng araw, pag nasira, ganito, local kasi, China kasi yung motor na yun, ganito. Sino ang sinisi? Yung manufacturer. Samantalang yung kinabit nung iba na paniniwala nila yung tamang ikabit, yun ang naging dahilan ng pagkasira ng motor na ito. Okay, yun lamang ang masishare ko sa araw na ito. At doon sa nag-comment, God bless po sa iyo. Sana walang maniwala sa iyo sa susunod na pagpagawa sa iyo o pagpapaliwanag mo. Okay, yun lamang po at God bless po ulit sa inyong lahat.